Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus at siya'y pagnangal magpapailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayong magdiwang sa ating banal na piking. Isama natin sa panalangin lahat na may kaarawan ngayon. At gayon din ng ating kapatid, Brother Daniel, ng ating staff, crew, cameraman po ng ating pong programa. Gayon din po, sama-sama nating ipanalangin ang lahat ng mga minamahal natin na may mga sakit at may mga mahal natin sa buhay na yumao. Humingi tayo sa Diyos ng awat patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan. Hirang naginang, labis kong ikinagagalak nang makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak, alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isa bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao, at gayong mga tao ang mandaraya at anti-Kristo. Mag-ingat nga kayo upang wag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamta ng gantimpala. Ang hindi nanatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinanahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng poon
ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang banal mong kautusay sa puso ko ay ingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain upang ako'y mabuhay at ang utos mo ang sundin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umula ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babae magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nakakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. At mga kapanalig, sa unang bahagi po ng ating Ebanghelyo ay muli na binalikan ng Panginoong Hesukristo at pinaalala sa kanyang mga alagad ang mga pangyayari ng pagkatupok. At gayon din po sa kapanahuan ni Noe na kung saan po ay dumating ang malaking baha. At ang pagkatupok din naman po ng Sodoma noong panahon na umulan ng apoy at asupre. At lahat ng ito ay binabanggit ni Jesus sapagkat darating din ang araw na ang buong mundong ito ay magtatapos, na ang mundo na kinalagyan natin ay magtatapos. Hindi lang basta panandali ang babahain at pagkatapos ay magsisimula ng panibagong buhay sa mundong ito, o di kaya hindi pagkakaroon ng sunog na eventually naman ay makapagtatayo muli. Darating at darating din kasi ang wakas ng panahon. At sa panahong ito ay may mga tao na kapag sila ay talagang tunay nagmahal, naglingkod sa Diyos at kapwa, sila yung mga kukunin ng Panginoon. At sila ay makikinabang at sila ay magkakamit ng buhay na walang hanggan sa langit at tahanan. At siyempre, mayroon namang isa
na siya naman dahil sa kanyang pagiging makasalanan at pagiging makasarili ay magdaranas ng apoy ng impyerno. Parang gusto mong matakot kapag dumarating yung usapin tungkol sa pagkagunaw ng mundo, pagkatapos ng mundo. Pero matatakot ka lang naman kapag alam mong hindi ikaw naging karapat-dapat sa pagmamahal ng Panginoon dahil sa iyong pagiging makasalanan, pagiging makasarili. Matatakot ka lang naman kapag alam mong if just in case ito na yung araw na magtatapos sa mundong ito ay matagpuan mo ang sarili mong tinimbang, ngunit kulang. Minsan daw, merong magkapatid na papunta sa kwarto ng kanilang ina na nasa loob ng ospital. So itong magkapatid na lalaki, nang sila papasok na doon sa pinto, biglang lumabas yung doktor na malungkot at ang sabi ng dalawa, "Dok, ba't malungkot ho kayo?" At ang sabi ng doktor sa dalawang magkapatid, "Kasi pinagtapat ko sa nanay ninyo na ayon sa finding siya ay may cancer." May cancer. Ho? Oo. At hinahanap nga pala kayo ng nanay ninyo, pumasok na kayo at kakausapin kayo. At bago pumasok yung magkapatid, sabi ng panganay, sana naman, kapag kinausap tayo ng nanay natin, ngayong nalaman niyang siya'y may cancer at siya'y mamamatay na, sana maging mabait na sa atin, Sana, wag na siyang madamot. Yung mga ipinamana sa atin na naiwang kayamanan, tsaka yung lupa ng tatay nating yumao, sana naman ibigay na sa atin ng nanay natin pagkadamot-damot. Lalo pa ngayong mamamatay na siya. At ang sabi naman ni Bunso, "Kuya naman, hindi naman pinagdadamot ni nanay. Gusto lang niya na matuto tayo magtrabaho at humanap ng ikabubuhay natin sa sariling paraan. Sa atin di naman mapupunta yun sa bandang huli, di ba?" At ang sabi ng panganay, "Ewan ko sa iyo, basta alam ko, damot-damot ng nanay natin." Pagpasok nila, nandun yung nanay nila, nakita sila, "Ay, butit dumating na kayo." At ang sabi ng nanay, "Mga anak, may pagtatapat ako sa inyo. Gusto ko lang malaman ninyo na napag-isip-isip ko na yung kayamanang iniwan ng tatay ninyo at yung lupain na iniwan ng tatay ninyo, hatiin nyo ng dalawa at mapakinabangan nyo na dahil alam ko namang makakatulong yun sa inyo." Napatingin yung panganay dun sa bunso at ang sabi niya, "Pabulong, kita mo na tama ako nang malaman niyang may cancer siya. Biglang-biglang naging mabait. Biglang-bigla. Ngayon, hindi na madamot, di ba? Ibibigay na sa atin yung kayamanan at lupa. Sabi ko sa iyo At ang sabi uli ni Bunso, "Pero kuya, tandaan natin na tinuturuan din naman kasi talaga tayo maghanap buhay at magsikap at magtiyaga, kaya hindi kagad binigay." Ayun ang sabing ganon. Basta, sabi ng kuya, basta mahalaga, buti na lang, nalaman siyang may cancer siya at mamatay na siya. Kaya lumabas na ngayon yung dalawa. Paglabas nila, nakasalubong na naman nila yung doktor. At sabi nila, "Dok, ba't bumabalik kayo?" "Ay, sasabihin ko lang sa nanay ninyo na mali pala yung folder na nakuha ko. Wala siyang cancer." Walang cancer, ulcer lang pala. Ulcer lang. Diyan lang kayo't babalik ako. So pumasok doon sa kwarto yung doktor. At paglabas ng doktor, sabi ng doktor, "Pinatawag kayo ng nanay ninyo." At ang sabi uli ng panganay, "Nako, malamang babawiin. Babawiin yung lupa at kayamanan. Ngayon nalaman niya wala pala siyang cancer. Tara." At ang sabi ngayon ng panganay nang pumasok ng kwarto, sabi niya, "Nay, ba't pinatawag niyo uli kami? Meron lang ako sasabihin sa inyo, anak, at ibibilin." At ang sabi uli ng panganay, "Nay, huwag niyo sabihin, na babawiin ninyo. Babawiin ninyo yung lupa at kayamanan. Binibigay niyo sa amin kanina, tapos babawiin ninyo porque nalaman ninyo wala kayong cancer." Nagulat yung nanay. "Abay, anak, ba't mo ako sinisigawan?" Kasi ang dawat-dawat ninyo pagkatapos po, babawiin ninyo ngayon yung lupa. Tsaka kayo ba ngayon, nalaman ninyong wala kayong cancer. Sumagot yung nanay, "Teka muna, yun ba yung sinabi ng doktor na ako ay may cancer?" "Abay, hindi ko alam. Ang dinig ko, sabi ng doktor sa akin,
Inay, kayo po ay may bouncer. Nagtataka naman ako kung ba't kailangan ko ng bouncer. Ala namang gustong bumugbog sa akin. Aba, na kaya ako kayo pinatawag para sabihin sa inyong tawagan nyo na kagad yung abogado nang maiayos na nga yung lupa. At napatingin yung bunso sa kuya niya. Sabi niya, nakita mo na kuya, di pala niya alam na may cancer. Akala niya bouncer. Binibigay niya talaga yung kayamanan at lupa dahil mahal niya tayo. Dahil gusto niya ibigay sa atin yun. Mga kapanalig, ang gusto kong sabihin sa kwentong ito ay hindi tayo nagbabago at nagpapakabuti at gumagawa ng kabutihan. Hindi tayo nagiging mapagbigay at hindi rin tayo nagiging madamot dahil sa patapos na ang buhay natin o dahil mahaba pa ang buhay natin. Hindi pwedeng bigla kang bumait kasi ito na pala katapusan ng buhay mo. Hindi pwede na bigla kang nagpatawad kasi ito na pala yung katapusan ng buhay mo. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang hamon sa atin ay ito, na sana wag tayong matakot kung darating ang pagkagunaw ng mundong ito, ang katapusan ng mundong ito, at wag kang magtanong kung kailan darating iyon. Kasi ang mahalaga araw-araw sa buhay mo, gumagawa ka ng mabuti. Hindi yung gagawa ka ng mabuti kapag malapit na palang matapos ang panahon. Dahil ang mahalaga dito ay yung kapag nakaramdam ka ng galit sa iyong kapwa, handa kang magpatawad. Handa mong patawarin at buksan ng iyong puso. Hindi yung magpapatawad lang ako kapag magugunaw na ang mundo. Kapanalig, sana kung anumang pagmamahal meron ka ngayon, at sana kung gumagawa ka ng isang desisyong mahalaga tulad ng pagpapatawad at pagkipagkasundo sa iyong kapwa, sana ginagawa mo yan, whether katapusan ng mundo man o ng buhay mo o hindi. Amen. At mga kapanalig, sa wakas ng panahon, ipadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang habang ating pinapanalangin ang pangangailangan ng lahat ng sangkatauhan. Hilingin natin sa Diyos na matagpuan niya tayong handang humarap sa Kanya sa Kanyang muling pagbabalik. Ate itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay, naway higit na makahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya, naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ng walang hanggang bunga ng bawat kilos natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating sarili naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamagitan ng tuwinang pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng pag-uusig at pang-aabuso naway makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway bumangong muli sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, hindi namin alam ang oras ng iyong pagbabalik, ngunit umaasa kaming hindi kami pababayaan ng iyong pagmamahal. Gawin mo kaming aktibong umaasa at naway tanggapin ka namin ngayon sa aming mga puso. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen.
manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto na aming Apostolic Administrator at ng tanang mga obispo at mga kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos at tinipo sa pag-ibig, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Ama namin, Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sabagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigay po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, mawag ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na paikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban namin kanyang nitigib ng iyong kadakilaan upang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumaos nasa daigdig na ito at nananatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sana nila ang iyong kalwalhatian, kadakilahan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo kaisa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Celi Pan Isus Deus
Mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang looban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin naman lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay.
Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur celui et antiquum documentum novo cedat tritui reset ides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus sono virtus quoque sidet benedictio occidenti abundoque compassit laudatio. Panem de cielo prestitis Dieis. Omne declamentum mense aventem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tuae memoriam reliquisti tribue quesumus ida nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iudites sentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Hesu Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Yesu Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Hesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Yesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.
sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.